Where is Jesus when the trials are coming in? Where is Jesus when you are battered by the problems? Where is Jesus when the tides and the waves are high? Where? Sabi ni Jesus, lo and behold, I am with you till the end of the age. Jesus is with us the whole time. He's the foundation your house is built upon. He is the peace that sleeps on the stern of the boat when the waves are high. Huwag mong kalimutan. Kasama natin si Lord. Good morning po sa inyong lahat. Ay, God is good, God is good. Okay, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa bagyo dahil nagbababagyo. Sino po na bagyo? Magpalakpakan. Okay, Mark chapter 4. Tingnan po natin, Mark chapter 4. The Gospel of Mark was the earliest gospel written. Okay, so, ito po ay galing sa kwento or sa eyewitness ni Peter. Okay, Mark chapter 4, verse 35 to 41. Tayo po tayong lahat, babasahin po natin. Okay, let's read. Jesus calms the storm, verse 35. That day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Sa ibang translation po, it nearly capsized. The disciples woke him and said to him, can you say this out loud? Said to him, 1, 2, 3, go. Teacher, again, 1, 2, 3, go. Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Wow. He said to his disciples, why are you so afraid? You still have no faith. They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Ready na po kayo? Ready na? Maghuhukay tayo? Maghuhukay tayo sa tubig. Yan, kasi bagyo. Yan. Ito tayo mga Filipino, no? We have our way with words. No? Tayo lang yung gumagamit ng body parts para pagsukat ng baha. Ano niya? Di ba? Baha sa inyo. Hanggang saan? Hanggang bewang. Bewang Nino. Pag bewang ni Pastor MJ, leeg ko yun. Di ba? Di ba? Kaninong bewang? So, ganun. Okay, ganyan tayo sumukat ng baha. Ito, ikwento ko sa inyo, no? Ang ganda kasi nitong story na to, no? So, ang title nung pag-uusapan natin, Where is Jesus when the waves are high? Nasaan si Jesus pag mataas ang alon? Gaano kataas yung alon? Okay? May video ko dyan. Pwedeng pa-i-play yung video. Tinanin nyo ha. Kaya ba i-play? Sige po. Yan. Okay. Ito sa Israel ito, sa Sea of Galilee. Nasa baba po yung button yan. Mapipindot ninyo sa baba. Yan. Okay. But luckily, we were able to gain access to another footage. The year 1992. When a famous Israeli... Hanggang saan? Hanggang pipindot ninyo sa baba. Yan, okay. But luckily, we were able to gain access to another footage. The year 1992. When a famous Israeli director, Moshe Alpert, captures one of the greatest storms ever recorded on tape in the Sea of Galilee. And if we use the same analysis method, we can estimate that the height of the waves to be as high as 10 feet. On smaller boats, waves this high can definitely be considered life-threatening, even for experienced fishermen. Grabe po, effort ha. Pumunta pa akong Israel po para sa preaching na to. 10 feet high. Imagine. Gano'ng kataas yun? 10 feet high. Mga dito sa speaker, dulo, no? Yung taas ng alon, no?
Hey, mamaya babalikan po natin yan. Gusto ko lang talaga ma-visualize ninyo. No? Ano itsura nito? Ba't sila nagkaganon? Kasi puro mga fisher, with the exception of Judas and Matthew, no? Mga karamihan dito, mga fishermen talaga. No? So familiar na familiar sila kasi puro Galilean yan. Si Judas lang ang galing sa business district. Yung Iscariot po, business district yon. Okay? So familiar na familiar sila sa Sea of Galilee. Tapos ganyan, nawindang sila lang. Takot sila. Okay? Ngayon, punta muna tayo sa verse 35 to 37. Okay, so verse 35, ang sabi ni Jesus, let's go over to the other side. Everybody say other side. Okay, now this first part of the preaching, I will just tell you some things about serving the Lord. When you follow Jesus, that's the calling of Jesus. Every time, pag meron siyang pupunta, sasabihin niya, follow me. Diba? Pag nagre-recruit siya ng mga tao, sinasabi lang niya, follow me. Everybody say follow. Si Gideon, nung nakaraan sa episode ko sa Bible Ninja Friday night, si Gideon may sinabi siya sa 300, no? Bago sila lumusob. Ang sabi niya, watch me, follow me. Okay? Tingnan mo ko, tapos sundan nyo ko, gawin nyo, do as I do. Gawin nyo yung ganun po talaga ang totoong leader. No? Hindi, gawin mo na lang yung sinasabi ko, wag mo nang gayahin yung ginagawa ko. Hindi leadership yan. Okay? So, ganun. So, tapos, pagsunod po kay Jesus, eto tinan ninyo, no, kaya maintindihan, mapapansin ninyo, sabi ni Jesus, sabi niya, yung mga lingon ng lingon, pag humawak ka sa plow, tapos lingon ka ng lingon, hindi ka pwedeng sumunod sa akin. Diba? Sabi niya, tatandaan niyo yan. Tapos meron pa nagsabi, Lord, susunod ako sa'yo. Pero, ililibing ko muna tatay ko. Tama? Sabi niya, let me bury my father. Now, sabi ni Jesus, let the dead bury their dead. No? To the unfamiliar ear to the Jewish culture, that would sound really rude. Ano to? O kaya napaka-dogmatic o ba't ganito sinabi ni Jesus? Namatayan na nga eh. Tapos sasabihin niya, hayaan mong ilibing ng patay yung kapwa niya patay. No? Hindi po patay yung tatay nun. Okay? Gusto ko linawin sa inyo kung first time itong na-encounter, no? Hindi po patay tatay nun. Pag tinignan niyo sa cultural background po, nung sinabi niyang, hayaan niyo munang ilibing ko ang tatay ko, ibig sabihin, matanda na tatay ko, hihintayin ko siyang mamatay, pag namatay na siya, ililibing ko siya, susunod ako sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun. Naintindihan niya? Kaya sabi niya, hayaan mo yung patay ang maglibing sa kapwa patay. Kasi kung patay ang tatay niya at kilala niya si Jesus, okay? Eh di sana ang sinabi niya, Lord, patay tatay ko, tulungan mo ako. Naintindihan niya? Kasi bumubuhay na patay sa Jesus eh. Kaya nga sila sasama eh. Tama? Tapos, ang culture ng mga Jew, same day, gumunti ko sabing same day edit. Same day burial. Same day burial. Natatandaan ninyo, sa Gospel of Luke, may nakasalubong si Jesus na widow, na namatay yung nag-iisang anak. Okay? Hinawakan niya, nabuhay. Naawa siya, nabuhay. Same day yun. Same day. Okay? Natatandaan nyo kasi same day yun, ililibing ka na. Kaya si Jesus, di ba, magsasabat, kailangan nila na mailibing agad si Jesus. Kasi kung hindi, itatapon lang si Jesus. Kung hindi kinuha si Jesus ni Joseph Arimathea. Tapos si Lazarus na best friend ni Jesus, natatandaan ninyo, 4 days nang patay si Lazarus. Tama? Tapos dumating si Jesus on the 4th day, sabi ni Martha? Hindi na pwedeng buksan, mabaho na kasi 4 na araw na siyang nakalibing. Dali, 4 na araw pa lang siyang patay. Ba't 4 na araw nakalibing? Naintindihan niyo? Kasi on the same day, ililibing ka. Okay? So kapag namatay ka ng umaga, hapon nakalibing ka na. Namatay ka ng gabi, the next morning, ililibing ka na. Kasi ganun sila magbilang ng araw, nag-uumpisa sa sundown. Sa Genesis, di ba, in the evening and the morning, the first day. Ang Sabbath nag-uumpisa ng Biyernes ng gabi. Okay? Ganun yan. Okay? So same day. So nung sinabi niya, Lord, ibilibing ko muna tatay ko. Ibig sabihin ni Jesus, tatawid na kami sa kabila eh. Yung sasama, yung hindi. Kasi tatawid na sila ng tubig. Alam mo, mahintayin ka namin. Okay? So, yan ang ibig sabihin nun. Kaya pag magsasama kayo sa ministry, pagsama-sama, all out, todo na. Huwag mo nang isipin, nandito ka na eh. Amen? Amen? Huwag kang magdadalawang isip. Pang genius lang yun, dalawa isip. Okay? Isipin nyo dalawa isip, ang talino. Okay, so... Sabi ko minsan sa misis ko, honey, sana 2 puso ko. Nasampal ako. Sabi ko kasi napal. Sabi ko, sana 2 puso ko para 2 beses kitang pwedeng mahalin. Okay, tweet nyo na. Okay.
So when you follow Jesus, verse 35, ang sabi ni Jesus, let's go over to the other side. What is wrong with this side? Why can't we just stay on this side? We have the crowd following us, people adoring you. He's done miracles. Gusto na siya ng mga tao doon, ba't ka aalis? Ito, isa sa pinakamahirap po sa ministry. Yung iiwan mo yung taong gusto ka, tapos pupunta ka doon sa lugar na hindi mo na maalam kung gusto ka. Lalo yung mga apologists, kasi pumupunta sila sa lugar na ayaw sila. Diba? Ang hirap nun. Okay? Sabi ni Jesus, let's go over to the other side. Following Jesus requires movement. Movement. You cannot just stay on the same spot for a very long time unless God specifically told you to do so. Unless si Lord talaga nagsabi sa'yo, dito ka lang, huwag ka titinag dito. No? Dito ka lang, bantayan mo to. No? Pero it requires movement. Kahit na ang mga resident pastors na tinawag ni Lord mag-alaga talaga ng church, nagmo-move din yan. Di ba? Movement takes you out of your comfort zone. Because only out of the comfort zone, you will find growth. Pag lagi ka lang nasa comfort zone mo, wala pong growth yan. At pag wala ka sa comfort zone, you will encounter a lot of pain. Because it's uncomfortable. Ang ganda ng pagka-pronounce ko, no? Uncomfortable. Okay? Naintindihan niyo po? Kaya, huwag kayong magtampo sa Lord kung merong painful process kasi kasama talaga yun. No? Sa kahit saang training, hindi pwedeng walang pain kasi pag walang pain, walang growth. Kahit saan, physical training, mental training, kahit saan, Olympics, di ba? Number 2, verse 36, ang sabi ni Jesus, leaving the crowd behind. Ayun, kakasabi ko lang. And this crowd is not just any crowd. This is already an adoring crowd. Etong crowd na to, gusto na sila, tas aalis sila. Okay? Hindi naman lagi. Yan specific yan. Okay? Kaya nakalagay sometimes. Okay? Leaving the crowd sometimes. That number 1, it requires movement, takes you out of your comfort zone. Number 2, sometimes you have to leave the crowd. May kasabihan nga na, kung gusto mo maging conductor, kailangan willing kang tumalikod sa audience. Kasi yung conductor nakaharap sa banda. Okay? Naintindihan nyo? Pag follow ka kay Jesus, this is not about you. Okay? Ngayon, kung marami ka ng fans doon, hindi naman ito fan club, ministry ito. Okay? Punta ka doon sa walang nakakilala sa'yo. Minsan talaga ganun. Okay? And you have to have that heart and willingness if you are to follow Jesus. Amen? Number 3, Mark chapter 4, verse 37, a furious squall, sa ibang translation po, a great storm. Okay? A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Okay? Sa ibang translation, it nearly capsized. Ibig sabihin ng capsized, tumaob. Okay? Kasi 10 meters. 10 meters yung hahampas sa'yo. Fishing boat ito. Okay? Fishing boat na ordinary. Okay? Now, following Jesus, number 3, does not guarantee or promise a storm-free life. Okay? Pag sumunod ka po kay Jesus, hindi kasama sa arrangement yung walang bagyo. Figurative, literal, what have you. Pag sumunod ka kay Jesus, may bagyo pa rin. Kasama yon. Kaya kung ang dahilan mo sa Diyos, ayaw mo na sa Diyos kasi binagyo ka, hindi mo na intindihan. Kaya kung tatalikod ka sa Diyos kasi may nawala sa buhay mo, hindi mo na intindihan. Hindi ko sinasabing huwag kang masaktan. Okay? Hindi ko sinasabing huwag kang malungkot. Ito kasi problema sa mga iba nating kapatid. Okay? Hindi ko naman nila lahat, pero marami. Okay? Akala nila, ang pag-address sa pain at sa lungkot ay i-deny para positive. Ang tawag ko dyan, toxic positivity. Huwag mong piliting sumaya yung tao pag nasa season siya ng lungkot. Ang gagawin mo sa kanya, sasamahan mo siya. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Oo, tama yun. Sinulat niya yun sa kulungan eh. Tama? Ini-encourage niya yung church na huwag mag-alala sa kanya. Naintindihan niya? Ang sabi ni Solomon, arguably the wisest who ever lived, save for Jesus, no? Ano sabi ni Solomon sa chapter 3 ng Ecclesiastes? Ano sabi niya? There is a time for everything. A time to mourn and a time to laugh. In fact, sobrang taas po ng premium o ng respeto na ibinigay ng Biblia sa pagdadalamhati at sa kalungkutan ng tao. Sobrang ginalang ng Diyos ang lungkot ng tao na merong isang book sa Bible na puro lungkot lang. Buong libro, puro lungkot. Ano yun? Lamentations. Ano Tagalog ng Lamentations? Mga panaghoy. Ano yung tsura ng panaghoy? Ano tunog doon? Okay? At dyan sa mga panaghoy na yan, isinulat ang isang punong-puno ng pag-asa na verse sa Bible.
Lamentations 3:22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New. So, ibig sabihin, you wait until morning, you weather this. Hindi ka naman iiwan ni Lord dito. Ano sabi sa Psalm 30 verse 5? Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, pag malungkot ka, ilungkot mo lang. Tawagan mo ko. Sasamahan kita. Napansin ninyo si Peter, on the verge of backsliding. Yung third appearance ni Jesus sa resurrection, sinadya niya, si Pedro lang sinadya niya eh. Tanong nyo, sino pinakamaingay sa mga disciples? Si Pedro. Lord, mamamatay ako para sa iyo. Diba? Tama? Tanong, nasan si Pedro nung unang lumitaw si Jesus? Nandun, di ba? Ba't di nagsalita? Sa tingin nyo, hindi isusulat yun kung nagsalita si Pedro. Lahat ng sinabi ni Pedro sinulat. Pati nga yung sinabihan niya si Jesus, hindi ka pwedeng mamatay. Sinulat eh. Nasabihan tuloy siyang Satan. Sipin nyo, malala pa kay Judas. Si Judas, tinawag na demon, siya tinawag na Satan. Ano ba huling memory ni Pedro kay Jesus bago namatay? Dininay! Dininay niya si Jesus. Tapos tumilaok yung manok, tumingin sa kanya si Jesus. Yun ang huling memory niya. Hindi talaga lalapit si Pedro. O ano? Nabuhay na eh. Ba't anong ginagawa mo? Mangingisda ka? Nabuhay na eh. Anong ginawa ng mga kasama niya? Anong ginawa? Ano sabi sa kanya? Pedro, mahina ka pala eh. Hindi. Ano ginawa? Sinamahan. Di ba sinamahan siya? Mangingisda daw siya. Ano sabi ng mga ano? Alam naman din nila alam yun. Alam naman din nila alam na may pinagdadaanan si Pedro. Nangisda. Sumama. Pag merong ganyan, sinasamahan yan. Pag malungkot, hindi. Bawal malungkot. Wag. Alam ka naman, pumunta ako doon sa burol ni Pastora B mamaya, tapos sasabihin ko doon sa anak, kasi nag-usap kami ng anak, sabi niya, walang kasing sakit. Alam ka naman, sabihin ko, Brad, wag ka na malungkot. Alam mo kung bakit? Happiness is a choice. Pag pumunta ka sa burol, sinabi mo yung happiness is a choice, mauuna kang ilibing. Hindi ginagamit yan sa patay. Ginagamit lang yan pag sa exchange gift, nakatanggap ka ng coffee mug. Doon mo lang pwede gamitin yan. Mas maganda pa nga yung coffee mug, masama kung tawas na tanggap mo. Doon mo pwede sabihin, happiness is a choice. Pero sa mga sobrang sakit, doon mo malalaman kung ba't sinabi ni Solomon, there is a time to mourn. Okay? Okay? Kaya, following Jesus does not exempt us from that. Kasi meron talagang time. Pero, dapat, pag dumadaan ka doon, marunong ka pa rin magpasalamat. Kaya nga yung rejoice in the Lord, you cannot separate those two phrases, rejoice in the Lord. You cannot just say rejoice. No, rejoice in the Lord. How do you do that? Ang Bible po kasi, pag gumamit kayo ng Bible, i-consider nyo ang sinasabi ng buong Bible tungkol sa isang topic. Hindi yung isang verse. Maliligaw ka pag isang verse lang. Okay? Kahit nga sa kanta, hindi gagana yan eh. Di ba? Sasabihin mo, paborito mo yung kanta, tas favorite mo, line 1 lang, hindi pwede. Okay? Okay niya? Sabi sa inyo, puyat ako eh. Requiring Jesus, following Jesus does not exempt us from the storms of life. Balikan natin yan. Ang ganda ng song kanina, yung tungkol sa wise man building his house upon the rock. And mamaya babalikan natin yan na ipaalala nyo sa akin pag nakalimutan ko. Okay. Gustong-gusto ko pag sinasabi sa akin ng misis ko yun, yung bag ko nasa kotse, ipaalaala mo sa akin. Diba? Mga girls lagi nyo ginagawa yan. Ipaalaala mo sa akin. Ibig sabihin nun, hindi ko iisipin pag nakalimutan ko, kasalanan mo. Okay. Okay. Punta na tayo dito. Ano nyo magka-capsize na yung bangka. Ang tanong sa natin sa title natin, nasaan si Jesus? Okay? Punta tayo sa verse 38. Jesus was in the stern sleeping on a cushion. Okay. Hindi po ito katulad ng nung kay Jonah. Yung kay Jonah, sa ilalim siya natutulog kasi malaki yun eh. Trader's boat yun eh. Okay? Malaki yun. Okay. Ito, hindi fishing vessel lang ito. Ang stern, andito yung stern, no? Ito siya. Ito ang full-scale model ng boat ng panahon ni Jesus. Okay. Kita nyo, meron diyang elevated, meron dito elevated. Yun yung stern, doon natutulog si Jesus. Okay? Ito pag nasa land siya, mataas lang yan kasi nakapatong. So yan, so kung 10 feet ang alon, so mga 3 meters yun, 10 feet. Okay? Anong chance ng bangka? Okay? So magka-capsize talaga yan. Okay. Tapos, verse 39.
Ito matindi, no? Verse 39. Jesus was in the stern, sa verse 38, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said, "Teacher, don't you care if Rabbi, don't you care if we drown?" Ano Tagalog niyan? Wala ka bang pakialam? O kung lalabnawan mo, i-euphemize mo, okay lang ba sa'yo? Wala ka bang pakialam? Don't you care if we perish? Don't you care if we drown? I don't know about you, but this is one of the most unpleasant. Kasi when you talk to God, you are praying. They're talking to Jesus. So what is that? That's a prayer. That has got to be one of the most unpleasant, and yet the most authentic prayers in the Bible. Lord, wala ka bang pakialam? Mamamatay na tayo. Sabi nila kay Lord. Okay? Totoong totoo. Ano ibig sabihin yan? Mamamatay na talaga sila para sabihin mo yan kay Jesus. Yung childhood ng mga disciples, nakikita na nila. Pag mamamatay gano'n sa aksidente, na-experience ko yan eh. Totoo pala, bumabagal. Na-experience ko eh. May time na nag-skid kami sa Marikina, nakasakay ako sa likod. Butin lang hindi ako yung driver. Sa Marikina dati, merong isang, ang tawag dun? Yung divider sa kalye na semento. Oo, nakabalagbag. Siguro nabangga, tapos hindi na naayos, nakabalagbag siya sa gitna. Eh yung dala namin, 2-door lang. Tapos 4 kami sa loob. Nagtatawanan pa kami, ang kukulit namin. Tapos biglang nandyan na, kita mo, nakabulagat na sa'yo. Eh may truck sa likod namin. Pag preno nung kasama ko, ikot kami ng ganyan. Tapos yung busina ng truck, bang! Kasi mapipipi kami. Ikot kami ganyan. Yung ikot, ang bagal. Pag ikot namin ganyan, parang narinig ko, Halmana, Halmana. Parang Korean drama. Hindi, bumabagal talaga pala. Totoo pala yun. So, itong moment na to, ganun din yan. Ano na yung mga disciples nagdideliryo na, Lord, mamamatay. Kasi, kakausapin mo ba si Jesus ng ganyan? Sa kanilang lahat, si Pedro lang malakas ang loob. Kakausapin mo si Jesus ng ganyan? Lord, wala ka ba pakialam? Mamamatay na tayo. Ibig sabihin, mamamatay na talaga. Hindi yan simpleng natakot lang. Ano sabi kanina sa video? Enough to be a threat even to experienced fishermen. Eh lalo na siguro sila Judas, sila Matthew, mga hindi mangingisda. Lalo na mukhang basang sisiw doon. Siguro sumisigaw na yung mami. Kasi si Pedro, sa tingin nyo, sino sumigaw niyan? Si pinakamalakas, malamang si Pedro, yun ang malakas ang loob eh. Diba? Lord, wala ka pa pakialam, mamatay na tayo. Ano sagot ni Jesus? Verse 39. Okay, ito po nangyari. Okay. Verse 39, he got up, rebuked the wind. Everybody say rebuke. Ano Tagalog ng rebuke? Sinaway. Okay, he rebuked the wind and said, "Quiet! Be still." Sa ibang translation, peace, be still. Okay? Then the wind died down and it was completely calm. Hati yung mga preachers dito eh. No? But this is not something we should fight over, pero meron dalawang version nito. May sinasabi, nag-speak si Jesus gently to the storm, as if blessing the storm. Shalom. Peace kasi, shalom. Pero hindi, sabi rebuke eh. Ang Tagalog ng rebuke, saway eh. Tayo mga Christians, ini-imagine natin ganito. Pag nakakita kayo ng mga Jesus film, di ba? Anong nangyayari? Gumising si Jesus, tapos dahan-dahang tumayo dun sa may dulo na parang yung Titanic movie, di ba? Tapos lumiyad siya ng ganon, tapos nag-concentrate siya. Diba? Tapos sabi niya, peace, be still. Tapos humupa yung dagat. Hindi, sabi dito, sinaway niya eh. Paano ba magsaway? Tayo kasi mga Christians, meron tayong religious connotation ng rebuke. Paano mag-rebuke? Ganito. In the name of Jesus. Yun ang rebuke, di ba? Tama? Re-rebuke. I rebuke you, brother. Meron tayong piousness dyan sa salitang rebuke. Pero talaga, ang saway ganito. Halimbawa, nagsasalita ka dito, tapos yung anak mo patatakbo-takbo dyan. Di ba? May nagsasalita dito, tapos nakita niyo yung anak niyo patakbo-takbo. Paano niyo sasawayin? Sasabihin niyo ba, I rebuke you. Parang hindi, di ba? Paano mo sasawayin yung bata? Yan! Yung nanay ko, makuha ka sa tingin. Mga nanay, pag sasabi makuha ka sa tingin,
that is a philosophical contradiction. Kasi pag sabi, makuha ka sa tingin. Sinabi niyo eh. Sana di niyo sinabi. Di pag nakuha niyo ako sa tingin, hindi niyo na ako nakuha sa tingin. Nakuha niyo ako sa sabi, natitingnan niyo ako. Ang totoong makuha ka sa tingin, hindi sinasabi. Ganito. Yan ang totoong makuha ka sa tingin, wala akong sinabi, di ba? Di ba? Kaya yung iba nagsasabi, pare, alam mo ako, hindi ko na lang sasabihin, gagawin ko na lang because I am a man of action, not words. Talaga? Oo, hindi ko sinasabi. Ginagawa ko. Ba't mo sinabi? Ba't mo sinabi? Kala ko ba di mo sinasabi? Ba't mo sinabi? Importante kasi sinasabi. Sasabihin nyo rin, no? So kung hindi ka religious, ganito itsura niyan. Basang-basa si Jesus. Lord, mamamatay na tayo. Bagong gising. Quiet, be still. Say! Ala! Huwag maingay! Ang gulo! Natutulog! Bakit? Sino ba si Jesus? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everything in creation was created through Him and by Him. Si Jesus yun, nasa creation si Jesus eh. So sino may-ari ng dagat? Natutulog si Jesus sa dagat. Ano ginawa kay Jesus? Inulan. Isipin nyo. Kaya matatakot talaga yung dagat. Kasi yung gumawa sa kanya, nagalit. Natutulog ako. Ano to? Bastusan? Ha? Dagat? Sorry po. Naintindihan niyo ba? Kaya ang sabi dito, they were not amazed. They were not impressed. Hindi po si Jesus dito humingi ng tulong. Hindi siya dito nag-pray. Nag-react siya. Kaya sabi na, sino to? Kasi kung ang demeanor niya parang prophet, parang si Elijah, alam nila na galing sa Diyos yun. Sabi ni Elijah, nagpray si Elijah, bumaba yung apoy. Si Jesus hindi nagpray. Nag-react bagong gising. Yung pagka-Diyos ni Jesus. Naintindihan niyo? Sipin niyo. Kaya yung restraint ni Jesus sa cross, ibang klase. Kaya sabi they were terrified. Ano ibig sabihin yan? Kung ako nandun, malamang napatalon ako sa tubig. Di ba? Uwi na ako. Sino yung kasama namin? Takot sa kanya yung bagyo. Isipin niyo, takot sa kanya yung bagyo. Ang liit-liit ninyo. Marirealize mo kung gaano ka kaliit kapag naranasan mong magalit ang dagat at nandun ka sa gitna. Napakaliit natin. Di ba, may kasabihan nga 1980s ko, ang problema mo kasing laki ng barko, ang pagmamahal ng Diyos kasing laki ng dagat. Sobrang liit natin. Kung ganun-ganun ka ng dagat. Tapos, si Jesus, nag-react, tumahimik yung dagat. Mukha bang tao lang yan? Sa tingin nyo, yung mga disciples, pagkatapos nilang maranasan, ang argument nila, tao lang to. Itong kasama natin, tao lang to. Sabi niyo, bagong gising, ni hindi nagdasal, ni hindi Panginoong Ama, sa langit, tulungan mo akong payapain ang bagyong ito. Hindi, sabi lang niya, hey! Quiet! Di ba teacher ganyan sa classroom? Quiet! May teacher ba dito? Di ba? Di ba ganun? Pag may authority ka talaga, tahimik talaga yung mga... Gusto kong i-remind sa inyo, nakakatakot ho si Jesus. Baka kasi yung iba, masyado ng casual tingin kay Jesus. Akala nyo barkada nyo lang. Close si Jesus tsaka yung disciples eh. Pero natakot sila eh. Sino si Jesus? Si Jesus yung dahilan kung bakit ka buo. Si Jesus yung dahilan kung bakit ka nakakahinga. Si Jesus yung dahilan ba't mo natatanong kung sino to. If you don't have a healthy degree, a healthy level of fear for Jesus, wala kang takot kahit saan. Kay Jesus nga, di ka takot. Yung inisip na iba, hindi dapat yung takot sa Diyos parang paggalang lang. Hindi, dapat takot ka sa Diyos. Hindi yung parang paggalang lang, good morning God. Maganda yun. Pero yung hindi, dapat takot ka sa Diyos. Para pag meron kang, alam mo, maling desisyon, hindi, takot ako sa Diyos. Naintindihan niya po. Nakakatakot si Jesus. Kaya nga, ang sarap maglingkod kay Jesus eh. Pag nandyan si Satan eh. Sandali lang, Lord. Satan. Si Satan nga takot kay Jesus eh. Nakikiusap pa. Isipin nyo, demonyo nakikiusap kay Jesus. Punta na tayo doon sa tanong. Ito to, sabi ni Jesus, quiet, be still. Ang tanong,
Nasaan si Jesus? Eto muna ha. Pagkatapos pala niyan, sinabi ni Jesus, lumingon siya, tapos sabi niya, "Why are you so afraid? Ba't takot na takot kayo? Do you still have no faith?" Parang sinasabi niya, dapat mas takot kayo sa akin kaysa sa dagat. takot nga sa akin yung dagat eh. Natakot kayo. Ayan. "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Tingin nyo, ano itsura ni Jesus dyan? Ano sinasabi niya yan? Tingin nyo masaya? He was upset. Obviously, he was upset. And he had every reason to be. Why? Ask me why. Parang ayaw nyo malaman eh. Why? Sa book of Mark pa lang, from Mark chapter 1, all the way to where it happened in Mark chapter 4. Ang Mark po, hindi po chronological yan eh. Basta kung ano maalala ni Peter, kinikwento niya kay Mark. Pero makikita niyo to from Mark chapter 1 hanggang sa chapter 4, dikit-dikit yan, sunod-sunod yung nangyari. So most likely, etong part na to ng Mark, chronological ito na nangyari. Kasi sunod-sunod eh. Pagkatas magturo ni Jesus, sabi ni Jesus, tatawid tayo sa kabila. So from Mark chapter 1, there were 5 major events. 5. Everybody say 5. Where Jesus did miracles. Number 1, yung leprosy. Pinagaling niya yung may leprosy. Alam niyo ba yung gravity ng paggaling ng isang may ketong, lalo ng panahon nila Jesus? Pag pinagaling mo yung isang may ketong, hindi mo lang pinagaling yung balat niya. Binalik mo yung buhay niya kasi pwede siyang bumalik sa society. Wala siyang pamilya, wala siyang social life, wala siyang trabaho, wala siyang kahit ano kasi hindi na siya pwedeng bumalik sa family niya at sa society. Tapos hinawakan siya ni Jesus, tapos nakabalik na siya sa society. Ito pa matindi. Sa culture ng mga Hudyo, pag yung may ketong nahawakan, yung humawak, dudumi. Nasa culture yan, deeply embedded yan sa mga Hudyo. Pag tinignan ninyo from Genesis pa all the way to the book of the Judges, all the way to Isaiah, pag ang tao madumi, kahit hindi skin, kahit na morally, alam niya, madumi siya, tapos nakita niya ang divine, ang alam niya agad, mamamatay siya. Okay? Si Jacob, nag-wrestle sila ni Lord. Nung na-realize niya, si Lord pala yun. Sabi niya, nakaka-wrestle ko ang Diyos. Hindi ako namatay. Tapos si Gideon nung na-realize niya na angel pa yun, sabi niya, patay, mamamatay ako. Nakausap ko yung si Lord, mamamatay ako. Yung parents ni Samson, ganun din, nung na-realize na ng angel, sabi nung lalaki, mamamatay tayo. Sabi ni Manoah, sabi nung babae, kung gusto tayong patayin ng Diyos, ba't pinangakuan pa tayo ng anak? Laging mamamatay. Si Isaiah, nakita niya yung sarili niya sa throne room ng God. Sabi niya, alas, I have seen the Lord. Woe unto me, for I am a man of unclean lips. I'm gonna die. Mamamatay ako. Si Pedro, calling ni Peter sa Luke chapter 5, nung na-realize niya na hindi basta tao tong kasama niya dahil doon sa miraculous catch, ano unang sigaw ni Pedro? Lumayo po kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Hindi yun piousness. Akala nung iba, nagpapakumbaba. Hindi. Takot yun. Takot yun na baka ma-defile niya. Kung tao lang to, madumi ako, sobrang linis niya, mahahawa ko siya ng dumi ko. Pero kung hindi siya tao, mamamatay ako. Yan ang mindset ng Hudyo. Get siya? Kaya sabi nila kay Jesus, sino to? Kung Diyos yung kasama, may chance na mamatay sila. Kaya takot sila. Naintindihan niyo? Sabi ko, Jesus had every right to be upset. Why? Kasi nagpagaling siya ng may ketong. Okay? Isipin, pag sa mga Hudyo, pag humawak yung malinis sa marumi, yung malinis dudumi. Kaya pati nga yung babae nagbi-bleed, natatandaan nyo, sabi ni Jesus, sino humawak sa akin? Takot na takot siya. Bakit? Kasi dudumi si Jesus. Pati yung mga taong dumikit sa kanya, dudumi. Di magagalit sa kanya ngayon. Kaya lang ibahin nyo si Jesus. Si Jesus, pag humawak, hindi siya yung... Pag marumi ka, humawak ka kay Jesus o hinawaan ka ni Jesus, hindi yung dumi mo hahawa kay Jesus. Si Jesus ang hahawa sa'yo. Kaya pag sinabi niyo, ayoko na mag-Bible, ayoko na mag-church, nakakahiya, ang dumi-dumi ko, sakto. Punta ka, hahawahan ka ni Jesus. Amen?
Nagpagaling siya ng may ketong. Tapos, nag-cast out siya ng evil spirits. Tapos, nag-heal siya ng marami. He healed many. Okay? Tapos, matindi sa Luke. Pagdating sa Luke, yung Luke was, chronologically arranged na to. Pagdating sa Luke, mayroon pang dalawa na ginawa si Jesus na major. Mas major pa dun sa mga sinabi ko sa Mark. 5 event yung sa Mark. Plus 2 pa sa Luke. Si Jesus, pinagaling niya yung servant ng centurion. Bago yan, bago to, bago tong bagyo na to, bago sila. Pinagaling yung servant ng centurion, paano? Sinabi lang niya. Sinabi lang. Hindi niya hinawakan, sinabi lang. Tapos ano pa? Yung widow's son, nakasalubong nila, naawa si Jesus, binuhay ni Jesus. Lahat yun nakita ng disciples. Kaya nung dito, meron talaga, may paghuhugutan si Jesus. Sandali, ano ba? Nakita niyo ako, binuhay ko yung patay eh. Ngayon, I want you to close your eyes. Okay? Tapos isipin mo yung pinakamalaki mong problema na pinaka-recent. Yung pinaka-recent na problema. Okay? Na tumama sa'yo. Tapos napapatanong ka na kay Lord kung nasan siya. Okay. Tapos ngayon, balikan mo lahat ng kaya mong balikan na ginawa ni Lord sa buhay mo. Yung alam mo, si Lord talaga to. Si Lord to. Hindi ko to kaya, si Lord. Okay, dumilat kayo. Yan yun. Ang dami ko nang ginawa. Nandun ka eh. Bakit? Wala ka pa rin bilib sa akin. Alam niyo kung bakit? Kung saan to galing? Tanong niyo kung saan? Sa maling understanding and expectation natin sa pag-follow nga kay Jesus. Kasi akala nga natin, pag nag-follow ka kay Jesus, hindi ka tatamaan ng bagyo. Hindi lang dito yan. Ano sabi sa Matthew chapter 7, verse 24? Ano sabi? The wise man builds his house upon the rock, diba? The foolish man builds his house upon the sand. Tapos dumating yung bagyo, the torrent came, tapos giba yung bahay nung nakatayo sa sand. Tapos yung nakatayo sa rock, hindi bumuwal. Sino yung rock? Si Jesus yung rock. Tanong, pareho bang binagyo? Parehas. Ang tanong, nasaan si Jesus? Okay. Pag yung bahay ba nakatayo sa bato? Solid. Kasi ganito ho yan. No? Pag nagtatayo, yung mga nasa construction, alam to, huhukay yan ng malalim hanggang sumagad sa bato. Saka sila magtatayo. Hindi ka magtatayo na walang bato. Naintindihan nyo? Kasi pag gumanon yung lupa, gaganon yung bahay mo. Kaya tinan nyo sa Cherry Hills, sa di ba? Pag nagkaroon ng landslide, hindi bato, yung bato hindi nagla-landslide eh. Yung kung solid talagang malaking bato yun, hindi yun gaganon. Pero yung lupa, kayang anurin ng tubig yun. Kaya huhukay muna siya ng malalim, tapos pag ini-imagine kasi ng iba sa ibabaw ng malaking bato. Hindi. Huhukay ng malalim, tapos doon itatayo. Yung sabi, nagtayo sa sand, hindi humukay, nagtayo agad. So una siyang natapos, ang ganda agad. Tapos na yung bahay niya, yung isa, naghuhukay pa rin. Naintindihan niyo? Ganyan yan sa buhay, sa karir, sa ministry, lahat. Hindi to pabilisan. Sabi nga ng Bini, hindi to karera. Intindihan nyo? Palaliman to. Hindi to pabilisan matapos. Okay? Okay? Tanong. Pag bumagyo ba, nasan yung bato? Nasan? Pag binagyo yung bahay, nasan yung bato? Nasa ilalim. Umaalis ba yung bato? Hindi. Kaya nga hindi bumubuwal yung bahay. Verse 38, nasan si Jesus sa Mark chapter 4? Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Sleeping implies peace. Ito yung peace that transcends all human understanding. Ang lakas ng bagyo, tulog ka. Ibig sabihin, ang dami yung problema. Ba't nakakatulog ka? Kasi meron akong peace that goes beyond human understanding. Kung yung peace mo galing sa human understanding, hindi pa yan yung peace na sinasabi ni Lord. Pag sinabi, bakit ka peaceful? Kasi, ito yung insurance ko, ito yung bank account ko, ito yung ganito, ito yung business ko, ito yung ko, lahat secured. Hindi yan yung peace that transcends all human understanding. Bakit? Kasi may human explanation eh. Pag dumating ka dun sa point na walang human explanation, bakit ka nakaangiti? Hindi ko alam si Lord. Kahit malungkot ka, ba't ka nagpapasalamat kahit malungkot ka? Kasi si Lord, parehas silang malungkot. Pero yung isa malungkot siya, tapos nagpapasalamat siya. Bakit? Kasi may pag-asa siya eh. Kasi hindi doon natatapos eh. Nasaan si Lord? Nasa loob ng bangka si Lord. Nasaan yung foundation? Nasa ilalim ng bahay. So kung bumabagyo, basa pa, pati foundation basa.
Kung talagang malakas yung ulan, pati foundation basa. Okay. Kung nasa bangka si Jesus, alam naman sila lang ang basa, hindi basa si Jesus. Naintindihan nyo? Basa rin si Jesus. Okay, kung hinampas sila ng malakas na alon, si Jesus din hampas ng malakas na alon. Kung halos mag-capsize yung bangka, nandun si Jesus din, nandun si Jesus eh. Basang-basa si Jesus. Akala kasi yung iba, obsessed dito sa story na to, pero verse 1 lang, at saka verse 41 lang ang tinitingnan. Verse 39, sabi ni Jesus, quiet, be still. Yes, wala nang bagyo. Hey, amen, hallelujah, walang bagyo. Yes, woo! Kaya iniisip nila ang Christian life, gano'n. Sasama ako kay Jesus, pag may bagyo, pahihintuin ni Jesus, sandali lang. Yung process, yung bagyo, nandun si Jesus eh. Di ba sabi ko sa inyo, yung buong scriptures, titinan ninyo kung ano sinasabi. Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with us. Ang high priest natin na si Jesus, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Alam mo yung empathy, empathize, tsaka yung sympathy, ang Greek word niyan, ang ibig sabihin, sa Greek word niyan, ang ibig sabihin, to share the same feeling and to suffer with. Where was Jesus when the disciples were wet? Jesus was there, soaking wet. Nasaan si Jesus nung yung mga disciples hilong-hilo? Nandun din. Nasa loob ng bangka. Gets niya? Naalala ko yung isang childhood pastor ko, namatay yung mama niya. Tapos sabi niya, Lord, sobrang sakit. Ba't ganito? Alam niyo, sabi daw ni Lord sa kanya, we're in this together. We're in this together. Psalm 103, verses 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Alalahanin mo. Ito yung hindi nagawa ng mga disciples eh. Nakalimutan nila. Kasi nga naman, hindi ko naman masisi. Pero kagagaling lang nila dun sa mga ginawa ni Jesus, nakalimutan na nila agad. Forget not all His benefits. Ang buong scripture po is about us remembering the Lord's goodness. First, sabi ni Lord, I have put a rainbow as a reminder for myself of my promise. That's the coming Savior, yung promise niya. Tapos, ano sabi ni Jesus? Do this in remembrance of me. Sabi ni Lord kay Moises, it shall be a memorial to all generations. It's always about remembering. Sabi ng Psalms, forget not all His benefits. Kaya ka pong iligtas ng simpleng pag-alala sa Diyos. Huwag mong kalimutan. Marami nang ginawa si Lord. Huwag mong kalimutan. Isaiah chapter 43 verse 2. Ano sabi ni Lord? When you pass through the waters, I will be... That's the promise of the Christian life. Of the calling. Yan ang guarantee. Sabi ni Lord, pag dumaan ka sa tubig, sasamahan kita, hindi ka kayang anurin. Pag dumaan ka sa apoy, hindi ka kayang sunugin. Kasi nga kasama mo ako. Wala siyang sinabing hindi ka dadaan. Ang sabi niya, pag dumaan ka, dadaan ka, kasama mo ako. Paano kuya, pag ganun, hindi nga masusunog, paano pag yan, katulad ni Pastor Ravi, kinuha na ni Lord, tama. Paano kung namatay? Tama. Tama pa rin ang Bible. Romans chapter 8, verse 38, 39. Ano sabi ni Paul? Sabi ni Paul, for I am convinced that neither death, nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, not even your own failures, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Where is Jesus when the trials are coming in? Where is Jesus when you are battered by the problems? Where is Jesus when the tides and the waves are high? Where? Sabi ni Jesus, lo and behold, I am with you till the end of the age. Jesus is with us the whole time. He's the foundation your house is built upon. He is the peace that sleeps on the stern of the boat when the waves are high. Huwag mong kalimutan. Kasama natin si Lord. And I hope you're encouraged by that. No, all glory to Jesus. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa dinami-dami po ng kabiguan namin sa buhay, sa dinami-dami ng mga pagkakataon na binigo ka namin.
sa dinami-dami ng pagkakataon na nakalimutan namin kung saan kami nakatayo, na meron palang bato na hindi tumitinag kahit anong lakas ng bagyo, na merong prinsipe ng kapayapaan na nagpapakita ng itsura ng kapayapaan sa amin sa gitna ng lakas ng mga alon. Lord, thank you for reminding us that come hell, high waters, nothing can separate us from your love. And you are with us not just in the beginning and at the end. You are with us all throughout the process. Every single step of the way, you are with us. We thank you, Lord. For whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my soul and my strength may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. And when we have you in our journey in this life, we have more than enough, Lord. We have more than enough and we are at peace. All glory to you, our Prince of Peace, our light in the darkness, our calm in the storm. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah.